Hindi na to. Hindi na yung 99.1 ang huli do sa Philpol Gateway. Kaya importante, kung ang inyong ISP provider o pinapagmulan ng internet connection papunta sa ni Wi-Fi ay same ang gateway, 1.1 ang huli, pabunutin na lang ninyo yung okay guys, ngayon mag-flash naman tayo ng GoCloud firmware sa ating ni Wi-Fi router. And syempre ito pong tutorial na itong gagawin ko, i-demo ko sa inyo, hindi naman talaga sa akin. Original hindi sa akin kasi marami ng tutorial sa YouTube and yun, pinanood natin and susubukan nating i-improve ng konti o dagdagan ng information and yun nga, gusto ko i-share kung ano yung nagiging opinion and mga suggestion ko o yung nagiging experience ko sa pagpa-flash ng ganito. So yun naman talaga ang maganda sa mga vlog, yan, na i-improve yung tutorial ng iba kung hindi sarili. Syempre wag natin kalilimutan na i-credit yung mga pinagkunan natin ng information. Kaya syempre salamat kay Sir Sir or Ma'am, kay Sir si Sir Japran o Japram sa kanyang mga upload sa kanyang YouTube video o sa kanyang YouTube channel. Please subscribe din sa kanya. Suportahan natin yung mga ganitong tao na willing mag-share kahit pinagpagudan na hanapin or pag-eksperimentahan o tinaga ang hanapan ng paraan. And syempre kay Sir Bisnet PH, kay Sir Ezer Mata sa pagbibigay ng new wifi sa akin for free. Hindi, joke lang. Diyan po ako sa kanya po ako na order ng new wifi. So legit po siya. Okay. Mahirap kasi po dito sa area namin, mahirap yung mga ganitong equipment hanapin. Nasa probinsya lang ako. Kaya yan, umaasa rin lang ako sa mga shipping, sa mga online seller. Mahirap pumunta ngayon sa Manila. Okay, and yun nga, kulang tayo ng time. So diretso na tayo. Magpa-flash tayo ng GoCloud firmware sa ating new Wi-Fi. Meron ako dito ginawa na konting kodigo. Ito ay based sa aking mga pinanood na tutorial. Yan, kay Sir Japram and kay Sir Ezer Mata sa biznet.ph. Yan. At syempre, bago tayo tumuloy, sabi ko tumuloy na tayo kanina. Yan. Syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Subscribe na rin po kayo kay Sir Biznet.ph at saka kay Sir Japram. Yan. Panoodin nyo yung kanilang mga video. Talagang nakakatulong, nakumukulog. So, ayon sa aking experience saka sa pagre-research, panood ng mga YouTube video, pwede nating hatiin sa tatlong phase. Yan, tatlong phase o tatlong bahagi yung pa-flash ng GoCloud. And yung phase 1 and phase 2 actually applicable siya sa pag-i-install o pagpa-flash ng iba't ibang firmware sa ni Wi-Fi. Yung phase 1, kailangan natin ng initial setup. Phase 2, sa phase 2 parang ina-unlock natin o jailbreak natin yung device para makapasok tayo dun sa ang tawag doon, parang kernel ba ang tawag doon, or basta yung puso ng kanyang operating system. Kaya nga yun, parang jailbreak yung tawag dito rin no, sa ibang vlog. And din nga sa phase 3, dun pa lang tayo mag-upload ng GoCloud. Ngayon, after magawa nitong phase 1 and hanggang phase 3,
kung gusto nyo magpalit ng firmware, pwede na kayong mag-umpisa sa phase 3. Halimbawa, GoCloud, kung gusto nyo gawing OpenWRT or ibang firmware ang inyong new Wi-Fi, dun agad kayo sa phase 3. And after ng phase 3, dun na kayo pwede mag-umpisa na mag-configure ng new Wi-Fi para sa VLAN, para sa at kung ano-ano pa. So ayan, i-power up natin yung ating new Wi-Fi. So yan, saksak natin. And hindi ko alam kung sabi nung iba kailangan ng internet, pero this time susubukan natin ng walang internet. So experimental. Tingnan natin kung gagana. Oops, walang power. Yun. So yan guys, saan naman camera ko? Kita ba? Ayan guys, ayan, umiilaw na siya, kulay asul sa power indicator niya. Ayan, wala pang ilaw yung internet symbol, USB, saka yung ayun, umilaw na rin yung sa Wi-Fi niya. Ibig sabihin, malamang working itong device na to. So yun naman, diba? And next phase 1 tayo, kaya yan, initial setup tayo sa new Wi-Fi. So itong computer ko walang may internet, and yung new Wi-Fi walang internet. No? Inisip ko dahil Chinese yung GUI o yung GUI ng new Wi-Fi, pwede tayong gumamit ng Google Translate. Subukan natin. Yan. So connect tayo. Check lang natin kung hindi ko ba na-disable yung isang adapter. Ayun, na-disable ko pala. So dalawang Ethernet LAN ang naka-install sa computer ko. Isang built-in, ito yung built-in, and isang PCIe. And nablock siya. Yun. Okay. Ayan. So yan, na-detect na niya agad yung new Wi-Fi ng aking PC. So automatic nag-flash na yung homepage ng new Wi-Fi. Okay. Ito yung hitsura sa initial setup. Try natin na lumipat ng Google Chrome para masubukan natin yung Google Translate. So ang default gateway ng new Wi-Fi is 192.168.99.1. So yan. Okay. And subukan natin Google Translate. Wala. So dapat automatic to. Walang epekto ang Google Translate. So ayaw, wala tayong internet connection. So ayan. Okay. So mukhang ayaw gumana yung Google Translate. Inaksaya ko lang yung oras nyo. Disable ko muna to. Gusto ko kasi mangyari, i-discover ko ano ibig sabihin nito. Yan, ito yung hindi ko nakikita sa ibang YouTube video. Subukan natin. Ito muna, itong part na ito, itong may button. Kailangan daw i-check ito, sabi ng ibang vlogger, para ma-change o lumiretso sa setting. Tingnan natin kung ano ibig sabihin niya. Okay. So yan guys. So ito ang ibig sabihin niya. Yan. Okay. Ayan. Pakita ko lang. Medyo natutuwa kasi ako sa Google Translate. Ayan. Itong part na to, itong may kasunod ng checkbox, ang ibig sabihin in English ay agree to new Wi-Fi new routing user agreement. So user agreement siya.
So, na-accept natin. And, try natin to. Ito tayo kanina, welcome. Yeah, welcome to routing new Wi-Fi experience. Ayan. Okay. Then ito, ayaw makopy. Wala. Siguro okay to or agree. Ayan. Palagi ko lang agree. Mayari. So, yan. Okay, continue tayo. And, enable ko ulit yung aking isang okay. So, agreement lang tong una. Then, oops, ayan naman siya. Okay lang natin. Oops. Refresh natin pala dito. Check natin to. Then, agree. Oops, offline. Wala tayong internet. Check ulit natin kung ano ibig sabihin ito. Oops, nagsasalin. So, itong bahaging ito, itong itaas, unable to detect the network. So, please check yan. So, ito yung lalabas kung walang internet. Tapos, ito, try natin. Yan. Ito, skip at back. So, itong bahaging ito, skip and back. Okay. So, again. Next. So, natin gagawin. Okay, so naiinip kayo sa aking pinagagawa dito. Ka-explore. Feel free to skip. Okay. Wala po itong pilitan. Joke lang. Siyempre, ayan. So, wala internet. Kaya i-skip natin. Ito naman yung pangalan ng Wi-Fi. And dito yung password. So, gawin natin. Ito hindi natin baguhin. And itong baguhin natin. Gawin kong admin 12345. And ito okay lang naman to. Tapos ito cancel. And basahin natin kung ano tingnan natin kung ano ibig sabihin ito. Gagawin ko lang. Ganun ulit. Okay. Disable ko to. Then, balik ako dito. Sasalin. Medyo matagal. Yan. Ibig sabihin ito, itong pop-up na to, the Wi-Fi password you set is the login password for your router management. Please record. Tapos, I know yung ibaba. Okay. Yes. And, so, balik ulit tayo. Kaya, nagpabalik-balik tayo. Actually, pwedeng iwasan nyo to. Itong, medyo, ano lang to. Sidelines. Okay. Then, yan. Click natin, I know. Ayan. Tapos, magse-set up na ng, ayan, sineset up na niya yung Wi-Fi ng ating internet. Ating ni Wi-Fi. Save lang natin. Save na to. Ayan. Ito parang confirmation lang. Kung ano yung password ng Wi-Fi ng ni Wi-Fi, yun din yung naging password ng admin. Ayan. Kaya dapat i-take note. Yun yung sa initial setup. Okay. Ito, okay lang natin to. Hindi na ito masyadong, hindi ko na ito translate. Okay lang to. Okay. So, yan. Then, yan. Setup na tayo. Naka-setup na. Initial setup. Kailangan natin mag-login ulit. Try natin. Admin 12345. Oops. Admin. Ano ba yan? Admin. Okay. Ano ba to? O yan. Mali na tayo. Ako lang palang mali. Sige.
check natin kung ano ibig sabihin nito. Save natin. Okay, sasalin. Incorrect password. Oops. Ay, ano ba password ko? Try natin admin. Oops. Incorrect password. Ito. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang dahil mali naman ang aking password. Nalagyan ng password. So guys, nalimutan ko yung password kaya ayan. Pabalikan ko yung password. So ayan guys, mali pala, binalikan ko yung video. Na mali pala ako ng type. Sa halip na 12345 admin 12345, ang nalagay ko is admin 1245 1245. Okay, so yan. Yan kasi namamali ako. Mali nga yung password ko kanina. So hindi ko na in-edit yung video. Then para syempre natural lang sa tao nagkakamali. Pero pasensya na sa mga nag-expect na perfect yung tutorial. And yan. So, yan. So, meron tayong initial setup. And I think hindi na natin kailangan isubukan yung internet. Mamaya na lang after natin ma-flash yung GoCloud. I think okay naman siya. Nagra-route ng maayos. I mean, bibigay siya ng IP address. Ayan, actually may doon silang application pero hindi natin na gagamitin yan. So yan, ready na yung ating new Wi-Fi para sa flashing ng GoCloud. Okay. Bakit GoCloud ang napili ko or mas gusto ko? Mas madali kasi siyang i-set up. And okay naman yung mga features niya kaysa sa Padaban. Sa palagay ko lang. And pagdating na sa OpenWRT, mahirap magpalit ng LAN sa OpenWRT, LAN IP address. Gusto ko kasi biniiba yung LAN ng router para hindi mag-conflict sa ISP. And din nga mayroon siya, ang Google Cloud meron siyang parang game, pwede mag-set ng traffic priority or anti-lag or port priority para sa gaming at app priority para sa mga browsing, email, and watching YouTube. So sa initial setup ng new Wi-Fi, ganito tsura niya. Lahat English. Actually, si Sir Japran, meron siyang nilabas din na 1 month ago na firmware na pwede nang gamitin dito pamalit sa stock firmware, original firmware ng new Wi-Fi. Kung ayaw nyo kung gusto nyo mas simple lang na routing service o yung mga features ng new Wi-Fi. Ayan. Ang gusto lang ko sa new Wi-Fi sa GoCloud at saka sa ibang firmware na custom, mas maraming feature na pwede magamit. Ayan. Next, gagawin natin, tingnan natin yung ating kodigo. Sa phase 2 na tayo. Next. Yan. I-enable natin yung SSH port o connection ng new Wi-Fi. So, importante, alam niyo yung password kanina. Hindi ko gaya kakain nalimutan agad or nagkamali ako ng type. And mas maganda na naka-login pa rin kayo sa new Wi-Fi. Yan. So, currently naka-login tayo. Kaya madali na lang i-enable yung SSH. Gagawin lang, maglalagin tayo dito sa URL na to. 192.168.99.1/ipy_hss.html. So, yan. Copy lang natin. Hindi na natin tatype manually. And paste natin sa ating browser. So, yan. So, dapat this time, nakakonect kayo dapat sa inyong new Wi-Fi at walang conflicting
network or IP address. So kung may iba nakasaksak sa inyong computer at naka-priority yun, sa halip na baguhin yung priority, pwedeng disable na lang, kagaya nito. Ayan. Pero sa akin, naka-priority na itong PC, itong network 15. Pero kung hindi naman, i-disable nyo yung iba. Ayan, para hindi malito yung computer ninyo. Yun nga lang, mawala yung internet connection or access nyo sa ibang computer. Temporary lang naman yan. Ayan, paste natin itong link na to. Ayan. Okay yan. So, may congratulations na nag-flash, then success. Ibig sabihin nito, naka-enable na yung SSH ng ni Wi-Fi router natin. So, next, ating kodigo. Okay. Kailangan dito ninyo ng PuTTY. So, bukod sa PuTTY, kailangan din niya ng WinSCP server or application. So, i-run natin yung PuTTY. May naka-install na ako ng PuTTY na English. Yan. Then, connect tayo sa local IP address or default gateway ng ni Wi-Fi, which is ito, 99.1 at ang port 22. At dapat naka-check yung radio button ng SSH. Open. So, may warning, security warning para sa ni Wi-Fi. Yes lang natin dahil tayo naman ang gumagawa. Login tayo as root, and ang password, yung password na nilagay natin kanina na ginamit sa ni Wi-Fi, admin 1245. Sa command line walang mag-show up na typing o password, pero yung iba na command line asterisk na lumalabas. Pero dito sa PuTTY naka-design siya ng walang lumalabas. After ma-type yung password, enter lang. Then lalabas yung Pandora box command o CLI, command line interface. Okay. So connected na itong PuTTY. And ngayon naman iraran natin itong WinSCP. So madali lang na mag-install itong WinSCP. Kahit yung free version lang. So kung naka-install na, user friendly naman siya. Pag i-install din na, wala na kailangan kung ano-anong gawin. And yan. So nagagawin itong WinSCP. Itong WinSCP, iba-browse niya lahat ng system file ng new Wi-Fi. Kaya dapat yan. Ko-connect tayo. Lalagin tayo. Okay, edit natin yung login. Kasi yung akin, nagamit ko na itong WinSCP kaya may record na. So, ganun lang din. Username, ito, file protocol, SCP, dapat. Tapos, hostname, papalitan natin ito ng 99. And then, root, and password, admin, 1245. Kasi dapat 12345 yan, pero nalaktawan ko pala yung number 3. And save. Folder. Wala pa yan. Okay. And login. Yan, mayroon namang warnings. Security risk. Update lang natin. Okay, bago. Password. Mali yata na-type ko yan. Okay, parang mali nga na-type ko kanina. Then, yan. Ito nasa kanan, ito yung system files ng ni Wi-Fi. And ingat-ingat lang tayo sa pagdi-delete. Ewan ko lang kung pwedeng reset, pero mahirap na pag tayo magdi-delete. And next, open natin yung temp folder. Back tayo. Ayun. TMP folder. Dito natin ilalagay yung jailbreak.co na file. Buksan natin. Okay. Yan.
Ito siya. Jailbreak. Pwede nyo i-drag and drop or pwede rin namang upload. Nasaan na yung upload dito? Ayan. Nalimutan ko na. Okay. Dito yat. Okay. Dito nga. Pero mas madali kung kayo naka-computer, drag and drop. Kung kayo. Ayan. Naroon na siya. Okay. Then next, pabalik tayo sa PuTTY. And pupunta tayo sa directory ng TMP using PuTTY kasi walang built-in na function para install yung mod itong jailbreak file dito sa ONSCP. Itong PuTTY ang ating gagamitin. So browse tayo doon, cd then /tmp o /tmp. So yan, nasa tmp file na tayo. Then mod install modification tayo and new, ewan ko ba, di ko alam kung yun talaga ibig sabihin nun. New Wi-Fi, tatype natin yung file name ng ating in-upload sa ONCP. D2 jailbreak and .co. Then enter lang natin. Pagkatapos mag-enter, magre-reboot yung ating new Wi-Fi o mamamatay. I think mamamatay, hindi na siya magre-reboot. So enter natin. Mangyayari yun, makikita nyo dun sa yan, mamatay yung LED ng new Wi-Fi. Tapos power na lang matitira and mawala yung connection ninyo sa new Wi-Fi. And hintayin lang natin siya na mag-reconnect itong computer dito sa new Wi-Fi. Doon kay Sir Japram, piniping niya yung using CMD, piniping niya yung router. Yan. So yan, okay na. Yan. So dapat mayroong pa-flash na unidentified, yung network natin magiging unidentified, tapos itong router magkakaroon ng ilaw. Yan. So yun guys, meron tayong IP address. Oops. So na yung kodigo natin. Okay. Ngayon, i-enter tayo doon sa recover mode ng new Wi-Fi. So paano gawin yun? Yan, i-close natin tong PuTTY muna. Okay. Then tong ONCP. Para gawin yun, pipress natin yung reset button ng new Wi-Fi, then for 10 seconds, then unplug natin yung new Wi-Fi. So gawin ko na dito. Yan. Oops, wala. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Then plug in ulit natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So dapat ang lalabas, ayan, dapat yung linking ng power ayon kay Sir Mata. Yan, dapat flashing lang. And dapat ma-access natin yung Breedweb. Yun yung, kumbaga sa Android, ito yung recovery GUI or recovery mode. Ito yung TWTRP. Yan. Kung sa Android. Then subukan natin kung accessible dito. And yung default gateway after
ma-unlock natin yung new Wi-Fi, hindi na yung 99.21, magiging 192.196.81.1. So yan, wow, nag-flash agad. Okay, hindi na to, hindi na yung 99.1 ang huli do sa default gateway. Kaya importante kung ang yan, nilagay ko rin dito, importante kung ang inyong ISP provider o pinapagmulan ng internet connection papunta sa new Wi-Fi ay same ang gateway, 1.1 ang huli, bunutin na lang ninyo yung itong new Wi-Fi. Pero again, kung hindi naman, bunutin na lang ninyo yung internet. Kagaya itong ginawa ko, nagpa-flash ako dito ng walang internet. Yan. Walang internet po ito. Doon sa mga video nakikita ko may internet, di ko alam kung bakit. Akala ko yung Bridweb online, pero hindi naman siya online, or kung mali man ako, siguro makikita natin mamaya kung ano mangyayari. Then do kay Sir Jepram, hindi pa ako nag-compare kung alin na mas magandang tutorial, or hindi ko sinasabi na may mali silang ginawa, dahil ako naman hindi talaga expert, and yun, based lang ako sa research online and sa mga nire-release nila ng mga master natin tungkol sa networking, sa network, at saka mga Internet of Things. And next, access Bridweb na tayo, and dito na tayo magsisimula mag-install ng GoCloud. So sa GoCloud Premier, dalawa yung pina-flash. Yan, itong special firmware na bin ang expel extension, and then bin.web para sa local extension. Itong ikalawa, local update, pina-flash ito within GoCloud GUI or dashboard sa system nila. So kaya ang tawag sa kanila local update. Okay, next. Kung galing doon sa video tutorial ni Sir Japram, kung galing kayo sa ibang firmware, inire-reset muna dito. Ayan siya. Ito, config. O yan. Ito yung mga listang ito yung mga OS na pwede natin gamitin dito sa new Wi-Fi. Ayan. Nire-reset muna itong mga to. Pero dahil bago to, at wala naman akong pina-flash pa na ibang firmware dito, hindi ko na gagawin yun. Oops. Okay, so guys, susubukan natin na direktang i-flash yung GoCloud, check natin kung anong mangyayari. Ayan, so yan, doon sa video tutorial nila, ito, click lang natin itong part na to, ito yung ikalawa. Then itong ikalawa rin na checkbox dito sa main interface sa gitna, and choose file tayo, hanapin natin yung GoCloud firmware. Yan, dito tayo, copy ko na lang itong link, itong directory. So yan, so dito naka-download guys. Open lang natin kung saan naka-download yung GoCloud. Inalay ko rin yung link nito sa description. Una mo natin ipa-flash itong special firmware. Open. And then ito, click lang natin to. Ayan. Then ito, parang okay lang ibig sabihin ito eh. Yeah. Okay. So nagpa-flash na siya guys. Check natin kung anong mangyayari. So walang internet. Po nakalagay yan, and hindi tayo nag-clear, parang hindi tayo nag-reset nung Bridweb. Hindi ko alam kung pero hindi ako sure kung resetting ba ang ginagawa doon, kasi doon sa video ni Sir Japram wala namang explanation, basta video lang and sound. Kaya siguro marami rin video tutorial dahil walang ganun.
Yan. Then, after ma-flash, re-reboot lang. Yan. Yung ilaw nung ni Wi-Fi is steady lang. Sa ganitong state. Yan. Check lang natin dito sa network kung may lalabas ng IP address. So, dapat makakonect tayo dito sa ni Wi-Fi. Magkakaroon tayo ng IP address. Pero sa ngayon, wala tayong IP address. Yun siguro yung purpose ni Sir Japram. Kaya lagi siya nagpiping dun sa default IP, default gateway ng ni Wi-Fi. Kaya ako para hindi na patingin-tingin pa dun sa network adapter. Tingnan natin kung may IP na tayo. So yan, may IP pero default pa rin. Okay. Ping natin yung subukan natin ginagawa ni Sir Japram. Ping natin yung IP address ng ni Wi-Fi. So wala, transmit failed, general. Okay, sim loss. Try natin i-refresh itong browser. Mukhang wala. Okay, so wala. Yun, identifying na. Siya, nagre-reboot pa lang pala sila. Siya, itong ni Wi-Fi. Doon sa unang, ayun, siguro may IP na tayo. Check natin. Ayun, may IP na. Sorry. Ayan. Ayan, may IP na tayo. Kaya siguro, accessible na yan ni Wi-Fi. Ayan. Yun. Ayan, ni Wi-Fi. Meron tayong GoCloud. Na-flash natin successfully yung GoCloud firmware. Pero kailangan pa ng isa pang flash. Hindi ko rin sure kung bakit. Pero siguro mayroong ibang part na ma-unlock kaya ginagawa yan. Ang default password nito is hindi ko alam. Try natin ng admin. Ayan, tama yung alala ko. Admin. Ayan, siya na guys. Lang ganun lang buhay. Ayan. Save lang natin ito. Ayan, admin. Tama, admin yun. Ayan. Check natin. Oops, yun. So, sa unang bukas, naka-Chinese lahat to. Ayan. Then, click lang natin itong English na salita dito sa upper right. And then, ma-change na lahat sa English. And yun guys, dito sa GoCloud, after ma-flash, ang mangyayari, meron siyang Wi-Fi, pero ayan, meron siyang Wi-Fi, pero do sa LED dito sa babaw ng ni Wi-Fi, walang ilaw yung Wi-Fi, wala ring ilaw yung ni Wi-Fi, ay yung internet logo. Yun lang power, may continuous na LED. So next step tayo, pero I think okay na to kahit di tayo mag-flash pa na isa, pero ipa-flash ko lang para sure. Siguro next video check natin kung anong pinagkaiban ng mayroong second, may local update. Siguro wala eh. Okay, next na gagawin, change natin sa local update na tayo. Yan, medyo matagal natin ang video ko. Ako, abuti na naman. Magagalit na naman sa kanya ibang viewers ko. Pasensya na po kayo guys. May tendency talaga ako humabang explanation dahil iniisip ko yung mga baguhan, mga hindi masyadong exposed sa ganitong gawain and napapasabak. Yan, kagaya ko, madalas ako mapasabak sa mga gawain tungkol sa ICT na hindi ko naman talaga expertise ako. Siguro ka. And yan, local update tayo. Ang i-update natin i-upload natin update itong ikalawang file. Yan, okay. So punta tayo sa
ating kodigo. So i-update sa new Wi-Fi dashboard sa system manager, and check tingnan natin kung ano magbabago after ng local flash, then flash firmware. Yan, system manager, flash firmware, and local upgrade, then choose file. At yun, ito namang may web ang extension, ang file extension ng ating pipiliin. Open, then flash image. Sige, flash natin. Okay. Yan, dito sa ibaba waiting ang lumalabas. Yan, wala siyang galaw pero nag-uumpisa na po yan mag-flash. Yan, nagpa-flash na siya. Preparing. Preparing. Do not power off. Ayan. So, yung isang piso Wi-Fi builder or developer ng Easy Wi-Fi para sa PisoNet, magre-release yata ng bendo na hindi na kailangan ng Orange Pi at Raspberry Pi. Ito lang ni Wi-Fi, kaya yan, medyo excited din ako. Yun kasi yun talagang unang version ng Easy Wi-Fi. Router lang ginagamit nila, walang single board PC. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun, pero I think meron silang custom firmware. Parang yung custom firmware nila na ginagamit sa Orange Pi ng Easy Wi-Fi, na inilagay na nila dito sa loob ng new Wi-Fi. Pero sabi naman ng iba, parang binuksan lang yung new Wi-Fi router, then naroon daw yung wow, siguro di naman nasa loob yung Orange Pi ng new Wi-Fi. Hindi ko matanda kung sa ko nabasa yun, parang isang forum. Okay, yan guys, ito medyo matagal siya, depende sa cable, and wag daw ipa-power off, baka ma-break. Ilang minute na ba tayo? Medyo mahaba. So after this, ang gagawin natin, enable natin yung Wi-Fi, papalitin natin ng password, ayusin natin yung password ng admin, and browse natin, navigate natin yung mga features ng GoCloud para makita naman ninyo o maikumpara ninyo sa OpenWRT at saka ng Padawan. Nakita na. Ayan, medyo matagal. Ayan, may IP address na tayo. Mukhang nagpa-flash na siya. Negative boot na siya mag-isa. Ayan, ibig sabihin tapos na. Mukhang hindi real time yung kanilang itong progress bar. Okay, yan, tapos na ang local update. Okay, medyo nabago ang itsura. Ayan, try natin admin. Oops, yun. So, ang default password niya is admin. Ito, check natin kung ano ibig sabihin nito. Hindi ko rin alam. So, paano gagawin yun? Enable natin muna yung internet natin. Internet ko. Okay. Translate. So, parang nag-explore tayo, guys. Okay, disable natin muna ito isa. Ito ang ating na Wi-Fi.
So wala tayong internet. So yun. Guys, ito yung ibig sabihin nitong ating welcome note. Ito nasa black ink. Start. Ayan. Start. External network port settings. Enter port. Carry out. Welcome to the quick guide. So yan, if you are not familiar with network knowledge. So yan. So itong una nagpa-flash, ito yung wizard, setup wizard. So hindi natin kailangan to so ngayon, kaya click natin itong red. Ibig sabihin ito exit or cancel. Ay, sorry, limutan ko pa lang enable like. Yeah, guys, hindi kasama sa tutorial o process itong pag-disable, enable ko ng network. Ginagawa ko lang yun para magka-internet saka ma-access yung router properly at saka na mapakita ko sa makagamit tayo ng Google Translate. Yan, so yan guys. Yan. Okay, mukhang malaki ang pinagbago. Ibang itsura. Yan. Mukhang yan. Kaya siguro physically siguro hindi kailangan ng local update, pero kung papansin natin, iba yung tsura niya kaysa doon sa kanina. Okay. Wala rin yung salitang English dito sa upper right. So, anong gagawin ko? Ayun. And baguhin natin sa English dito pala yun. Tumago na yung English language dito. Gawin natin English para magkaintindihan tayo. So yan guys, yun. So ayos guys, na-set up na natin. Yan. Ngayon sasaksak ko muna yung internet sa one port. So kalaki ng tiyan ka po. Oh, yan guys. Ayan. Refresh natin to. Yan, nakasaksak na yung ating internet dito sa ating wifi. So, refresh ko lang. Kung may internet tayo. Yun. Oops. Nagalaw ko yata. Bakit wala? Pero may internet naman dito. Route, serial number. Okay. Yep. Disable natin ito sa network. Ayan, isa naman yung ating network. Hindi na detect yung internet dito sa ni wifi, pero may internet naman siya. Kailangan i-reboot. Wala palang internet, sorry. Akala ko lang meron. Pero wala. Ayan. Balik tayo dito sa GoCloud. Ayan. Okay. Check natin yung network setting, one config. Oops. One config. So, dapat dito may IP address. Ayan, medyo pag-uwi natin to. Dynamic IP. Okay. Naman. Walang internet. Okay. Okay. Walang internet.
So, try natin. Yun, mayroon na. Oops. Wala. May 1 tayo. Connected naman. I think yun. Ayun, alam ko na kung bakit. Meron pumapasok tayo internet pero conflict dun sa conflict dun sa ating ISP. Kaya yan. Kaya wala, di natin ma-reach yung YouTube. Conflict yung IP address sa network. So, kailangan kasi iba yung network IP address itong router sa isa pang router kung hindi sila naka-bridge. Kaya yan, iibahin ko yung LAN address itong ni Wi-Fi. Hindi ko alam kung tama yung aking word or term, pero yun po yung pagkaintindi ko. Ayan. Kasi maraming nagko-comment, mali-mali daw yung ginagawa ko. Ayan, pasensya na po. Based lang po kasi sa self-experience, sa nababasa, and syempre sa customer point of view. Kumbaga, para akong customer na mayroong kaunting alam or maraming alam pero hindi expert, so gumagawa ko ng paraan para matest ko yung product or masubukan natin yung mga features, maintindihan. So yan guys, kung may mali ako na pabanggit na term, please help me, pakipost sa comment, and yan, pwede nyo akong ikritik, okay lang po, part po yan ng learning. Hindi naman din yung isa kong purpose kaya ako nagbablog, para mag-improve. Ayan, so walang internet, so ang gagawin ko, papalitan ko yung LAN IP address. So sa halip na, kasi yung IP address ng PLDT ito rin yung default gateway o yung network, so ibahin natin para hindi conflict sa PLDT. So i-call na lang siguro 8, and then okay, so halimbawa enable IP conflict detection para may warning in case may ganitong setup o may conflict sa ibang router. Sabit natin. And guys, yun, isa rin sa nagustuhan ko sa GoCloud, madaling baguhin yung LAN IP address, hindi kagaya sa OpenWRT. Minsan kailangan mo pang i-access yung SSH or kailangan baguhin yung LAN IP address through Wi-Fi, pero pag through LAN, through Ethernet connection, mahirap. Nagkakaroon ng hindi nag-apply yung changes. So yun guys, kung napapansin nyo na bago na yung ating default gateway, pati sa ating IP address ng computer, yan, nabago na rin. Hindi na siya 1 yung second digit. Ayan. 192.168.8.1, yan na yung ating default IP address default gateway ng ating bagong router. And yan, ang default password admin, hindi ko pa nababago, baguhin natin, and yun, mayroon na tayong internet. YouTube tayo. So yun guys, meron na tayong Do you know that a handful of creators on YouTube have reached 10 million subscribers? So yun guys, kaya importante na baguhin yung LAN, except i-bridge ninyo, pwede naman, o gagawin yung repeater itong ating ni Wi-Fi, hindi nyo kailangan baguhin yun. And yan, next natin gagawin, palitan ang password na ating system. So and router password, old password, ito yung password natin. Oops.
password admin 1245. Okay. And yung password admin 12345. Patatama natin. And dito sa kabila. And submit. Siyempre oops, old password is wrong. Okay. Ang password nga pa natin is admin. And then submit. So ngayon, admin 12345 na. And siyempre lalagyan tayo ng bago. Okay. Admin 12345. Palitan natin ng password ng Wi-Fi. Punta tayo sa Wi-Fi setting. And palitan natin yung SSID ni Wi-Fi 2.4 GHz. Ito nilalagyan ko na ito para tandaan ako sa aking access point kung saan ako connect ko. Okay. Encryption, gawin natin double PA2 PSK. Ito daw is yung pinaka secured, hindi ko alam kung bakit. And ang ating short key, secret key, gawin nating admin 12345. Sa bridge binding, ayan, LAN, ayan, kick out threshold, okay na yan, okay na to. And pwede nyo enable yung QoS para mamalimit o ma-maintain yung traffic. Next, sa 5G naman tayo. Ganun natin gagawin. Baguhin natin yung SSID. Ito yung pagbabago ng Wi-Fi sa mga tatanong. GHz. So yung 5G po, hindi 5 generation, 5 GHz. Yun yung frequency. Wala po siyang kinalaman sa prepaid na 5 GHz. Except frequency pa rin yung tinatalakay doon. Encryption time, WPA ganun din. Encryption type, secret key, gawin natin admin 1234 din para madaling tandaan. And initial setup lang naman to, and submit. So may password na yung ating Wi-Fi. And then next, i-enable natin yung guest Wi-Fi para naman sa mga guest, para sa mga extra Wi-Fi. Hindi yung kagandahan na may multiple Wi-Fi o may guest Wi-Fi. Kung halimbawa, may mga kapitbahay kayo na gusto makikonnect sa internet, pwedeng enable nyo yung lahat ng 4 na Wi-Fi, inyo yung isa. And yung 3 para sa inyong kapitbahay na magkakaiba. So, anong difference nun? Wala. Ayan, joke lang. May control ka sa access nila. Pwede baguhin yung password nila kung kaya mo na magpa-connect. Hindi mo na kailangang baguhin din yung sa iyo. So, yan. And last part. Yan. Umulan na dito sa amin. Lagi na lang umuulan. Kahit mainit sa araw, pero sa gabi malamig. Kaya inuubo na rin ng mga tao. Last part, browse natin itong GoCloud. So, home tayo. Click natin itong GoCloud. Yan. Mayroon siyang dito sa unahan o sa front area o sa homepage. Ayan, mayroon siyang mga graphs. Ayan, mga statistics ng connection. Then, setup wizard. Ayan. Ito yung ngayon na nag-pop up sa simula. Pwedeng custom, pwedeng express, status, routes. Ayan. May internet tayo. Pag ganyan na itsura. Ayan, marami pa dito. Network muna tayo. Ayan, DHCP. Kung gusto nyo i-remove, kung meron kayong another DHCP. Ito pala, pwedeng, kung ayaw nyo magmula dito ang IP address sa new Wi-Fi, pwedeng i-delete nyo yung DHCP dito. Yan. Ako, mas gusto ko yung ganito para may network isolation. And DNS, yan. Hostname for mapping, marami yan.
and Wi-Fi. And dito yung guest Wi-Fi. And enable lang natin. Tapos encryption. Ganun din. Ganun din yung setup ng guest Wi-Fi. Roll. Oh, mula na. Okay, SSID guest 5G na delete ko pala. And yan. Okay lang natin. Sa submit. Updating na. So, after that, 4 na SSID or 4 na Wi-Fi ang madidetect ninyo sa inyong mobile device. Ayan. So, yan. Browse ulit tayo. Narito yung QoS. Dito nalalagay yung port priority. Saka delivery. Ayan. Ito rin yung iGroup. Dito ginagawa yung port priority nga. Saka app group. Tapos parang ginugroup na yung mga application, kung email, browsing sa isang group. Tapos yung ports. Tapos pipili ka lang dito sa QoS sa custom. Pipiliin nyo lang kung alin ang priority or hindi pa siya ang priority. And sa paglalagay ng bilan dito siya, network and switch. Tapos dito ba? Dito. Enable na itong bilan functionality, then mag-add na kayo. So sa paglalagay ng bilan, pag sinabing untag, ibig sabihin ready to use. So, out. Pwede ganun. Pwede nang saksakan at makakabit ka na sa network na prepared mo. And pag sabi nakatag, ito yung pinagmumula ng service o ng internet o ng routes o ng DHCP. So ang default bilan ng Easy Wi-Fi is 20. Sa LVP yata 13, meron namang iba 23. So yan. Yeah, may VPN din tayo. Medyo maambing. So, yan, browse na lang po nyo guys. And salamat sa panonood. At kung hindi pa kayo nagla-like, hindi pa rin kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para medyo gana naman kami sa pag-vlog ulit, sa pag-vlog, and para mas marami matutunan ang ibang nangangailangan. So, maraming salamat po. Bye-bye. God bless you all.